morning po. Good afternoon, good evening. Welcome po sa ating channel na It's a Trap. So ngayong oras po na ito ay ating po sasagutin yung 7 question, no, na madalas pong tinatanong sa atin sa ating page at sa ating Facebook, no. So ang una pong question, no, ay paano po ano pong ginagawa namin, no, para tungkol po sa dormancy, no. Kami ba ay nag-undergo ng dormancy dito sa aming nursery, no? So ano pong ginagawa namin? Una po, sa pag-aalaga po namin dito ng Venus flytrap, no, meron po kaming na-discover, no. At ito po ay hindi lang po ako ang gumagawa, meron din po akong nakilala na gumagawa rin po nito. Ito po yung tinatawag na pagre-reset, no, ng growth ng halaman, no. So para po hindi na po siya mag-undergo muna ng dormancy, no. So paano po ito ginagawa? At ano po ang epekto nito, no? Una po, no, yung pagre-reset mo ng dormancy, ito po yung imbis po siya ay magdo-dormant, no. So kung nakikita nyo po na ang mabagal po yung kanyang growth, no, so pwede nyo pong gawin ay i-divide yung plants, no. Maaring kumuha po kayo ng like pure rhizome, no, dun sa dulo ng plants, dun po sa bandang old rhizome. Kumuha po kayo dun ng mga siguro 3, no, 3-4 rhizome, no. Cut nyo po yun, itanim nyo po yung dulo na yon, at yung patitira po dun sa mother plant, itanim nyo rin, no. So most of the time hindi po yan mag-undergo na ng dormancy, no. So magiging po yun, no, dadami pa po yun, no, pati po yung inyo siyempre kinuha na rhizome sa likuran, no. So magpo-produce po yun ng ilang mga plantlets. So ayun po yung ginagawa namin dito, no. Ayun rin po yung tinatawag natin na reset, no, o yung pag-skip po ng dormancy, no. Yung pangalawa po ay yung pagka naulan po ba, pinapasok pa po ba namin o kinokoberan tong mga halaman po dito? So ang sagot po dyan ay hindi na, no. Kahit po bumabagyo, as long as hindi po nililipad yung inyong halaman, no, hindi ganun kalakas yung hangin, hindi na po namin ito pinapasok. Kung naalala nyo po yung bagyo na super typhoon po yata yun, yung dumaan po dito sa atin bago po matapos yung 2020 last year, no, yung marami pong nasa lanta, no, nung nakaraan, no. Dito po sa amin, no, hindi na po namin pinasok, no. At kasi po ang mga Venus flytrap, hindi naman po yan liliparin kung nakatanim ng maayos. So paano po ba nakatanim ng maayos? Siyempre po, hindi po nakaangat po yung rhizome doon sa medium, no. So kung ako po sa inyo ay pag bumagyo, ipasok niya lang po. Pero kung ulan lang po, no, wag na, no. At kung ano po kayo, kung confident po kayo dun sa pagkakatanim nyo na hindi po yun ma-uproot, no, kahit po wag nyo na ipasok. Pero para lang po sa inyo na magkaroon po kayo ng peace of mind during bagyo, ipasok nyo na po, no. Pero po kung simpleng lakas lang ng ulan, no, ito po ay hindi namin pinapasok. Bakit po? Kasi po para po mahugasan yung medium, no, kahit po yan ay sun juice, no, hindi po namin pinapasok, no. Lalo pa kung gumaganda, kasi po natatanggal yung mga nahuling mga insect, no, yung mga exoskeleton nila, no. Ito po ay nawawash out. So lumilinis po yung mga sun juice, Venus flytrap, no, at nare-refresh po yung media, no. Ang gagawin nyo lang po pagka maulan ay wag nyo na pong i-water tray kung hanggat maaari, no. Kasi po para po hindi maging waterlog yung inyong medium. Kasi usually pagka tag-ulan, no, nagtatagal po yung ulan ng 1, 2, 3 araw, minsan 1 linggo puro ulan. So para po hindi na mag-waterlog, no, inyo pong itaas po, no. Huwag niyo na pong i-water tray yung inyong mga carnivorous plant. So ayun po yung pangalawa. So pangatlong pong question, ang Sarracenia po ba ang gusto po nila ay water tray din, no? Sa Sarracenia po, kahit po sa Venus flytrap, mas maganda po na na hindi po siya laging basang-basa, no. Pero po dun po sa mga busy na tao, i-water tray nyo po, pero manipis lang po yung inyong tubig na ilalagay. So kahit po mga ganito lang po, mga siguro mga few centimeters, no, dun sa yung tama lang po para po matuyo siya after a day or two, no. Tsaka nyo po lalagyan uli, no. So
Ganun po yung ginagawa namin. Sa Sarracenia po, dito sa amin, hindi ko na po wina-water tray pag Sarracenia. Kasi po, pag ayan po winater tray nyo at napasara po yung dilig nyo, misting umaga, hapon, no? Yung pala, may tubig pa po na iwan po dun sa tray. Ang nangyayari po dyan, no? Ang ganda-ganda po ng picture po ng plancho, pero sa loob po, no? Yung rhizome yan, unti-unti nagba-brown. So, ihintayin nyo na lang po yun na mag-goodbye. So, hindi po maganda na laging nakatray ang mga Sarracenia, no? Maliban na lang po dun sa Sarracenia Citacina. Ewan ko tama yung pronunciation po. Ayun po yung mga parang Scarlet Bell po, no? Ayun po, pwede po yun kahit naka water tray na medyo mataas-taas. So, ayun po, ayun yung pangatlong answer po dun sa inyong mga question. Doon po sa pagdi-divide naman daw po ng BFT. Sabi po nila, ang tanong po kailangan po ba may ugat pagka nagdi-divide po ng Venus flytrap, no? Kahit po walang walang roots, wala pong problema. As long as hindi po nakaangat yung pagtatanim ng rhizome, yung rhizome po ay covered, no, at yung mga new growths po ay nasa ibabaw. So, lagi nyo lang pong na moist po yung medium, no, wag pong masyadong basa. At tapos hindi naman po masyadong dry kasi po matutuyo po yung mga newly propagated nyo. So, ang best action po doon ay ilagay nyo po sa medyo shaded po na part po nung inyong growing area. So, hindi po kailangan na may roots pagka nagde-divide po ng Venus flytrap. Kahit po sa Sarracenia, no, hindi po kailangan na may ugat. Kahit nga po feature, kahit wala pong feature yung Sarracenia nyo, kahit nga Venus flytrap, no, basta buhay po yung rhizome, no, i-divide nyo, mabubuhay po uli yan. So, ayan po. Tapos po yung sumunod po na tanong ay sabi nila, bakit daw po nagkakaroon ng sudden growth ng traps dun po sa kanilang Venus flytrap, no? Ang sagot po dyan, no, maari po yung inyo pong nabili, no, ay meron na pong small plantlets po doon na hindi nyo napapansin, no? At tinutubuan po siya ng mas malalaking trap, kaya po yun noticeable na at may nakikita po kayo minsan na new growth. Minsan naman po, no, pagka doon sa main growth point po ay minsan bumabagal po, minsan nga po nawawala po yung main growth point, no. Nangyari po yan doon sa isang Shenron po na meron ako dito na malaki, no. Wala po siyang growth point doon sa bagong mga rhizome, no, pati po yung luma, wala, no. Pero hinayaan ko lang po siya. Ang nangyari po, dumami po yung yung mga growth point niya doon sa mga bawat pagitan ng mga remaining rhizome, no, na healthy, no. So doon po na ako confirm na pagka wala pong growth point, no, maghahanap po yung plants na kailangan niya pong paglabasan po ng growth point, no. Minsan naman po pagka hindi niyo napansin, nag-dormant yung plants, no, walang growth point minsan na bago, no, at after po ng dormancy, doon na po naglalabasan yung sandamakmak na growth point, which is good, no, para po magkaroon kayo ng maraming plantlets. Yan po. Meron naman pong po sa atin, nanghingi ng mga tips about sa Moranensis, no. Ano po daw yung mga basic, tsaka po yung mga tips natin sa pag-aalaga po ng Moranensis o yung mga beginners na pinikula, no. So ang pinaka best po diyan, no, ay inyo pong wag palaging basang-basa po yung medium, no. Dapat po ay moist pero hindi ganoon ka-wet, no, yung naglalawa na. No, may mga iba pong mga pinikula na pwede po na basang-basa, no, pero pinaka-safe po talaga sa kanila para hindi po matuyo, no, hindi po mabulok at mag-rot po yung crown, ay yung moist lang, no. So ang maganda pong medium po ng mga pinikula, Moranensis and Primulifera, no, sa base po sa experience natin, ay yung pure sphagnum moss, no, hindi po live, no, pero pure sphagnum moss, no. Maaring live po yan dati pero nung natuyo po nag-brown na. So ayun po yung pinaka best, no. At hugasan niyo po yon hangga't bumaba yung TDS reading, no, nung inyo pong medium, no. So alam niyo na po yan, no, kung paano po may measure yung TDS reading ng medium, no. Lalagyan niyo po ng tubig, tapos may measure niyo po ng TDS meter, no. So in a way, may measure niyo po yung magkakaroon kayo ng idea kung gaano po kataas yung
concentration ng minerals po dun sa inyong medium. So ang gusto po ng mga pinikula ay pure sphagnum moss. Bakit po? Bakit hindi kailangan nila yung medyo marami pong sand or tawag dito, perlite, no? Kasi po pagka yung kanila pong mga dulo ng kanilang leaves, no, papapansin nyo dun po nag-uumpisang magkaroon ng mga new plantlets, no, mga baby ng mga pinks, no. So pag ayan po nalapat po sa medium, no, doon na po sila nag-i-start na mag-produce ng mga small plantlets sa dulo ng kanilang leaves. So kung imagine niyo po, kung matapat po 'yun sa pumice or sa perlite, no, pagka uminit po yung panahon, no, minsan po nasusunog po yung mga maliliit na plantlets, no, at hindi po nagso-survive. Pero kung ayan po ay pure sphagnum moss, no, ay ito po ay mas madali po silang establish, no, ng mga bagong plantlets, no. Bakit hindi naman pwede yung mga pure sphagnum moss, no? Actually pwede naman po, pero po ang best ay hindi po live, no. Kasi po pagka live, minsan po yung mga dulo po ng heads ng live sphagnum moss, dahil mabilis po lumaki yan, na-outgrown po nila, yung mga pinikula, at minsan nagkukos rin po ng pagkabutas po, no, ng mga delicate na mga pinikula, yung mga traps or leaves po nila. So ayun po yung mga mai-share ko sa inyo. At once in a while po, inyo rin pong i-mist yung inyo pong mga pinikula para po ma-wash out yung mga may mga lamok po na natrap po doon, no, para ma-wash out po sila, no, para gumanda po yung yung tubo, no. Pero gawin niyo po yan siguro kahit every other day, pwede po yan, no, na i-spray po yung mga pinikula ng rainwater. Ayan po yung practice namin dito. Ayan po, may tanong rin po sa amin dun sa isang comment po dun sa outdoor setup, no, kung gaano, hindi po daw nila ma-imagine kung gaano kamahal po yung aming maintenance, no, dito po sa aming growing area, no, dahil po medyo marami-rami nga po yung mga plants, no. Pero sa totoo lang po, maniwala kayo sa hindi, no, very minimal po ang aming maintenance cost po dito. Kasi po bakit? Unang-una, hindi po kami gumagamit ng grow light, no. Pangalawa po, yung tubig po namin free, galing po lang sa tubig ulan, no. Hindi rin po kami gumagamit ng mga filter, hindi po kami nagpapalit ng filter, kasi po yung filter po namin dyan, yung passive filter lang na nag-aalis po ng mga malalaking halimbawa mga dahon or mga dumi po ng hayop. So passive po yung filter namin, no. At ito po ay hindi po ginagamitan ng mga cartridge na filter, no. So tipid po talaga, no. Ang tanging naging cost po namin dito ay nung nagpilagay po kami ng 3 IBC tank, no, tago 1,000 liters na na storage po ng rainwater, at yung 7 pieces po na 200 liters na blue drum. So ayun po ay hindi naman namin naramdaman gaano, kasi paunti-unti lang naman po yun, no. Una po ay bumili kami ng 1, 2 drum, 3 drum, tapos po nung nagka-budget po, ayun po, nadagdagan po yun. Tapos yung IBC tank po, ngayon lang po yan nagkaroon nung medyo dumami na po yung mga clients po natin sa Pet Plants Philippines. So wala po talaga kaming masyadong cost, maliban na lang po ngayon pagka minsan naakyat po tayo dito pag gabi, no, nagbubukas ng ilaw. Pero very minimal po yung aming maintenance cost po, no, sa aming growing area. So yung pinakamahal lang po siguro na expenses po namin ay yung sa mga medium, no, which is lang po talaga, normal po talaga nagagastos po kayo sa medium, kasi po doon nyo po tinatanim yung mga plants, eh. So doon lang po yung medyo mahal, no, sa mga bagong mother plant, sa mga medium, no, sa mga pots, no, ayun lang po yung medyo medyo malalaki po yung mga expenses namin. Pero sa totoo lang, no, kung compare po sa indoor setup, wala po kaming binabayaran sa electricity, kasi hindi naman po kami nag-grow light po dito. Sa tubig po, hindi naman kami nabili ng tubig. So yung lang po, maintenance na po, yung talagang labor nyo na imi-misting nyo ng umaga at gabi, no, ayun lang po. Pero it will not take more than 30 minutes po every misting, no, kasi po tabi-tabi po yung mga plants, no, kaya nyo pong diligan niya ng 30 minutes, no. Medyo relax pa po na spray po yun, at pwede nyo pong mas bilisan pa kung talagang hindi naman ganun ka dry po yung panahon. So ayun po, no. So ayan po, no, salamat po sa
inyong pagsubaybay po sa ating YouTube channel, no? At kung kayo po ay nangailangan ng mga carnivorous plant, no, punta lang po kayo sa ating Facebook page na Pet Plants Philippines, no, at i-message niyo po ako kung ano po yung mga kailangan niyo po, Venus flytrap, no, at ayan po ang karaniwang binibenta po namin dyan, no, at may mga pinikula rin po at mga sarasinya, no. So sana po may naitulong po ako sa inyo ngayong araw po na ito, at sana po kung kayo po may mga katanungan, no, i-message nyo na po ako, at kung gagawan po natin ng ano po ng tutorials po ay gagawan po natin. Muli po ay God bless po sa inyo, no. Tandaan nyo po, dun po sa Bible may nakasulat po sa Philippians 4 chapter 4 verse 8 na whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Bye bye po, God bless.